Bumalik ako sa bahay matapos ang 26 na oras na duty bilang nurse at nakita ko ang pangalawang ref sa kusina. Ang manugang kong si Bernadette ay nagsabi ng may paghamak, "Akin yan. Simula ngayon, bumili ka ng sarili mong pagkain." Nilagyan niya ng pangalan niya ang lahat ng binili ko. Nakalimutan niyang nakatira sila doon nang walang bayad ni isang kusing na renta. Kaya naghanda ako ng sorpresa na nagpaiyak sa kanila sa pagising. Umuwi ako matapos ang 26 na oras na dire-diretso sa ospital. 26 na oras na nagliligtas ng buhay. Humahawak sa nanginginig na mga kamay, naglilinis ng mga sugat na hindi akin. Nagniningas ang aking mga paa sa loob ng mga puting sapatos na minsan ay bago. Ang aking likod ay puro buhol ng sakit. Ang aking mga kamay ay amoy disinfectant at amoy pagod na tumatagos hanggang buto kapag hindi ka na bata. 67 anyos na ako. Ako ay isang nurse at akala ko ang pinakamahirap sa buhay ko ay nalampasan ko na. Nagkamali ako nang buksan ko ang pinto ng aking kusina. Ang kusina ko na nilinis ko ng libu-libong beses, kung saan ako nagluto sa bawat kaarawan ng aking anak, kung saan ako umiyak sa pagkamatay ng aking asawa. Nakita ko ang isang bagay na hindi dapat naroon, isang bagong ref, makintab, pilak, sa tabi lang ng akin. Nakatayo ako sa pintuan na nakasabit ang aking bag sa balikat, sinusubukang intindihin. Bumili sila ng ref nang hindi sinasabi sa akin kung para saan. Ang ref namin ay gumagana ng perpekto. Tapos narinig ko ang boses niya. "Akin yan," sabi ni Bernadette, ang aking manugang. Lumabas siya mula sa pasilyo na may mukha na kilalang kilala ko na, ang pinaghalong paghamak at pagkabagot, na para bang isa akong nakakainis na langaw sa espasyo niya. "Ano ang sinabi mo?" tanong ko. Ang boses ko ay paos. Ilang oras na akong hindi nakikipag-usap sa sinuman sa labas ng ospital. "Akin ang ref," sagot niya, habang ipinag-krus ang mga braso at sumasandal sa balangkas ng pinto. "Simula ngayon, bumili ka ng sarili mong pagkain, Ligaya." Hindi niya ako tinawag na biyenan o ginang. Tinawag niya ako sa aking pangalan, na para bang magkasama kami sa kwarto, na para bang hindi ito ang bahay ko. Binuksan ko ang lumang ref, ang aking ref, at nawalan ako ng hininga. Lahat, talagang lahat ng binili ko 3 araw bago noon ay may dilaw na adhesive na label na may pangalan niya na nakasulat sa itim na marker, Bernadette. Ang keso, ang mga kamatis, ang yogurt, ang mga beans, ang manok, maging ang mantikilya. "Ano ito?" bulong ko. "Ang sinabi ko sa'yo, ito ang pagkain ko. Bumili ka ng sarili mo." Nagkibit balikat siya. Hindi patas na kailangan kong ibahagi ang binibili ko gamit ang pera ko. Pera niya. Si Bernadette ay hindi nagtatrabaho. Wala siyang trabaho ni isang araw mula nang ikasal siya sa aking anak. 2 taon na ang nakakaraan. Si Danilo ang dapat na nagdadala ng pera. Bagaman nitong huli, tila ang perang iyon ay nanggagaling sa sarili kong ipon sa tuwing nagpapahiram ako para sa gasolina, para sa grocery, para sa isang emergency. "Danilo!" Sinubukan kong tawagan ang aking anak, ngunit nandoon na siya sa pintuan ng kanyang kwarto, nakatingin sa akin nang may mga matang hindi ko na nakikilala. Ang parehong mga mata na minsan ay tumitingin sa akin nang may pagmamahal noong bata pa siya. Ngayon, pagkabagot na lang. "Nanay, huwag kang magdrama. Tama si Bernadette. Dapat bawat isa ay bumili ng sarili niya. Mas maayos ganyan." Pakiramdam ko ay gumagalaw ang sahig. Pero binili ko ito. Ako ang nagbayad ng grocery ngayong linggo. "At kaya may pangalan ka, hindi ba?" sabi ni Bernadette habang itinuturo ang mga label. "Ngayon alam nating lahat kung ano ang kanino. Mas madali." Gusto kong sumigaw. Gusto kong tanggalin ang bawat dilaw na label at ihagis sa mukha niya. Pero pagod na pagod ako, sobra. Tumango na lang ako. Nagpunta ako sa kwarto ko, isinara ang pinto at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umupo ako sa gilid ng aking kama at pinayagan ang sarili kong maramdaman ang buong bigat ng nangyari. Nakatira sila sa bahay ko sa bahay na binili ko mag-isa gamit ang sweldo ko bilang nurse matapos mamatay ang asawa ko. At iwanan ako ng walang anuman, kundi mga utang at isang 8 taong gulang na anak na may chronic asthma.
Nagtrabaho ako ng double shift, triple shift. Naglinis ako ng sahig ng ospital ng 3:00 ng umaga para bayaran ang mortgage. Naglaktaw ako ng pagkain para may gamot si Danilo at ngayon sinisingil na nila ako sa pagkain sa sarili kong kusina. Hinubad ko ang aking sapatos. Ang mga paa ko ay namaga pula. May bago akong paltos sa kaliwang sakong. Hindi ko na nga matandaan kung kailan lumabas iyon. Narinig ko ang tawanan sa sala. Si Bernadette at Danilo ay nanonood ng telebisyon. Narinig ko ang tunog ng microwave, ang amoy ng popcorn. Popcorn na hindi ko makakain dahil may pangalan nila. Isinara ko ang aking mga mata at sa katahimikan na iyon, sa dilim ng sarili kong kwarto, may nagbago sa loob ko. Hindi ko pa alam. Pero ang gabing yon, pagod at napahiya, ang huling gabi na pinayagan kong tratuhin nila akong parang estranghero sa sarili kong bahay. Dahil minsan, ang katahimikan ay hindi pagsuko. Minsan ito ay ang kalmado lang bago ang bagyo. Kung tumatagos sa puso mo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel ng Kwentong Lola Vault para subaybayan ako hanggang sa huli dahil ang susunod na mangyayari ay hindi inaasahan ni numan, kahit ako. Akala ko, ang tungkol sa mga label ay ang pinakamasahol na hindi na nila ako kayang masaktan pa. Napaka-inosente ko. 3 araw pagkatapos, bumalik ako mula sa isa pang duty sa ospital. Sa pagkakataong ito, 12 oras lang, pero 12 oras iyon ng impyerno. Isang batang babae na may matinding paso, isang matandang lalaki na namatay habang hawak ko ang kanyang kamay dahil wala siyang pamilya. Umuwi ako na ang tanging gusto ay isang tasa ng mainit na tsaa at katahimikan. Pumasok ako sa banyo at nandoon na naman ang mga label. Dilaw, sa shampoo, sa sabon, sa toothpaste, at pati sa tissue paper. Si Bernadette. Natigilan ako habang nakatingin sa sarili kong sipilyo, ang tanging bagay na walang label, na para bang ito na lang ang natitira sa akin sa mundo. Lumabas ako ng banyo, nagpunta sa kusina. Ang mga kaldero ay may label. Ang mga kawali, ang mga baso, ang mga plato. Binuksan ko ang drawer ng mga kubyertos, pati ang mga tinidor. Ang mga tinidor. May hinahanap ka? Ang boses ni Bernadette ay tumunog sa likod ko. Nagulat ako. Hindi ko siya narinig na dumating. Bernadette, sobra na ito, sobra na. Umiling siya na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ligaya, pinoprotektahan ko lang ang mga gamit ko. Alam mo naman kung paano yan. Minsan nawawala ang mga gamit, nagkakagulo, kaya lahat tayo ay alam kung ano ang kanino. Pero binili ko ang mga kalderong ito, binili ko ang mga platong ito, 20 taon na ang nakakaraan. Nagkibit balikat siya. Kung gayon, lagyan mo rin ng pangalan mo. Nilagyan ko ang akin sa akin. At ano ba talaga ang binili mo? Ang mga salita ay lumabas na mas matigas kaysa sa aking nilayon. Sumingkit ang kanyang mga mata. Mag-ingat ka sa tono mo, biyenan. Ako ang asawa ng anak mo. Karapat-dapat akong respetuhin. Respeto. Ang salitang iyon ay umaling-aungaw sa aking ulo habang siya ay tumalikod at bumalik sa sala kung saan patuloy na umaandar nang malakas ang telebisyon. Nang gabing iyon, nagluto si Bernadette. Ang amoy ay bumalot sa buong bahay. Mole. Ang paborito kong mole. Ang itinuro ko sa kanya kung paano gawin noong bagong kasal pa lang sila. Sa mga unang buwan na iyon, kung saan nagpapanggap pa kaming isang masayang pamilya, nanatili ako sa aking kwarto. Kumakalamang tiyan ko. Hindi ako naghapunan. Sa ospital, kape lang ang ininom ko. Naisip kong lumabas, kumuha ng kaunti. Mole iyon. Ginamit niya ang resipe ko, pero hindi ko ginawa. Hindi ko kaya. Hindi pagkatapos ng mga label, hindi pagkatapos kong maintindihan na bawat kagat na kakainin ko mula sa kusinang iyon ay isang pagkatalo. Narinig ko ang kanilang mga tawanan. Nag-uusap sila ni Danilo tungkol sa isang serye at sa pagbabakasyon sa Boracay. Kapag nabenta natin ang kotse ng nanay mo, makakaipon tayo para sa hotel, sabi ni Bernadette. Tahimik. Hindi ko alam kung gusto niyang ibenta, mahinang sagot ni Danilo. Ay mahal, luma na ang kotseng iyon. Halos hindi na niya ginagamit. Mas kailangan natin iyon. Hindi ko narinig ang sagot ng aking anak. Narinig ko lang na hindi niya ako ipinagtanggol. Kinaumagahan, bumaba ako ng maaga. Day off ko.
Kailangan kong kausapin si Danilo ng mag-isa nang wala siya. Nakita ko siya sa kusina na umiinom ng kape. Kape ko mula sa aking kapehan na ngayon ay may dilaw na label. Anak, kailangan nating mag-usap. Tumingala siya. Nakita ko ang mga eye bags niya. Mukha siyang pagod, mas matanda sa kanyang 32 taon. Nanay, kung tungkol sa mga label, hindi lang tungkol sa mga label, Danilo, tungkol sa lahat. Umupo ako sa tapat niya. Tungkol sa kung paano niyo ako kausapin, kung paano niyo ako tratuhin. Ito ang bahay ko. Alam ko. Alam mo ba talaga? Dahil hindi naman halata. Huminga ako ng malalim. Hindi kayo nagbabayad ng renta. Hindi kayo nagbabayad ng utilities. Hindi kayo nagbabayad ng buwis sa lupa. Wala. At ngayon, ni sarili kong sabon, hindi ko na magamit. Kinusot niya ang mukha niya. Nanay, asawa ko si Bernadette. Kailangan ko siyang suportahan. Kung hindi mo gusto kung paano niya pinangangasiwaan ang mga bagay-bagay, marahil ay dapat mong isipin ang paghahanap ng sarili mong lugar. Tumigil ang mundo. Sarili kong lugar. Hindi ko sinasabi iyon ng may masamang intensyon, pero bata pa kaming mag-asawa. Kailangan namin ng sarili naming espasyo, privacy. Hindi namin maaaring palaging isipin kung naiinis ka sa kung paano namin inaayos ang bahay. Bahay ko, Danilo. Bahay ko. Alam kong legal na bahay mo yan, nanay. Hindi mo na kailangang ulitin. Naging iritado ang tono niya. Pero doon din ako nakatira. Doon nakatira ang asawa ko. At sa totoo lang, minsan nararamdaman kong tama si Bernadette. Napakaluma mo na. Hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang modernong pamilya. Tumayo ako, wala na akong sinabi. Ano pa ang masasabi ko? Umakyat ako sa kwarto ko, kumuha ng isang kahon mula sa closet, isang kahon na hindi ko binuksan sa loob ng maraming taon. Sa loob ay may mga litrato. Si Danilo noong sanggol pa, si Danilo na may nebulizer, ang mga matang iyon na malaki na nakatingin sa akin nang may takot sa tuwing hindi siya makahinga. Si Danilo sa kanyang graduation sa high school, sa kanyang first communion, sa ospital matapos ang operasyon na nagligtas sa kanyang buhay noong siya ay 11 taong gulang. Ang operasyon na nagkakahalaga ng 280,000 na binayaran ko sa pagbebenta ng aking kotse, pangungutang at pagtatrabaho sa 2 ospital ng sabay-sabay. Idinaraanan ko ang aking mga daliri sa mga litrato at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal. Naramdaman ko ang isang bagay na mas malamig, mas mapanganib. Naramdaman ko ang kalinawan. Dahil sinabi lang ng anak ko na maghanap ako ng ibang lugar na titirhan sa bahay, na binili ko gamit ang perang kinita ko sa pag-aalaga ng may sakit habang siya ay natutulog ng payapa, alam na hindi siya pababayaan ng kanyang nanay. Ibinalik ko ang mga litrato. Nang gabing iyon, muling nagluto si Bernadette. Sa pagkakataong ito, tamales. Ang amoy ay parang saksak sa aking kumakalam na tiyan. Hindi ako lumabas ng aking kwarto. Nanatili ako doon sa dilim na nakikinig sa kanilang mga tawanan at nagsimula akong magplano. Dahil kung may itinuro sa akin ang 39 na taon bilang isang nurse, ito iyon. Ang sakit ay hindi gumagaling sa pagwawalang bahala, gumagaling ito sa pagputol ng bulok. At sa bahay na iyon, may nabubulok. Pero ang natuklasan ko 2 araw pagkatapos na nakatago sa drawer ng anak ko ay babaguhin ang lahat magpakailanman. Noong Sabado, nagpasya akong maglinis, hindi dahil kailangan ng bahay, kundi dahil kailangan kong gawin ang isang bagay gamit ang aking mga kamay. Isang bagay na magpaparamdam sa akin na may kontrol pa rin ako sa isang sulok ng sarili kong buhay. Lumabas sina Bernadette at Danilo. Titingnan ng ilang bagay para sa apartment, sabi nila. Hindi ko na tinanong kung anong apartment. Wala na akong itinatanong. Nagsimula ako sa sala, pagkatapos ay sa banyo. Pagkatapos ay tumigil ako sa harap ng pinto ng kwarto ni Danilo. Ang kwarto niya na kanya na mula nang siya ay 8 taong gulang. Ang pininturahan ko ng asul dahil iyon ang paborito niyang kulay. Ang pinuno namin ng mga poster ng football at pagkatapos ay ng mga rock band. Pumasok ako, hindi nakalatag ang kama, may nakakalat na damit sa sahig. Amoy matamis na pabango ni Bernadette. Wala nang amoy ng anak ko, ang batang amoy sabon at lupa pagkatapos maglaro. Nagsimula akong magligpit, nagtupi ng damit,
Naglatag ng kama, pinunasan ang mga muebles at pagkatapos ay nakita ko ang bahagyang nakabukas na drawer ng nightstand. Hindi ko talaga bubuksan, hindi talaga. Pero may kumislap sa loob. Ang sikat ng araw sa hapon ay direktang tumama at ang kislap na iyon ay nakakuha ng atensyon ko. Binuksan ko ang drawer. Mga papeles, maraming nakakalat na papeles, lumang resibo, mga litrato, nakaprint na litrato ni Bernadette sa beach, sa mamahaling restaurant, sa mga bar. Lahat ay bago, lahat habang nagpapahiram ako ng pera para sa gasolina. Patuloy akong naghanap nang hindi alam kung ano ang eksaktong hinahanap ko at pagkatapos ay nakita ko ito. Isang makapal na Manila envelope na may pangalan ko na nakasulat sa itaas sa sulat kamay ni Danilo. Nanay, importanteng dokumento. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob ay ang mga titulo ng bahay, ang mga nakatago ko sa aking kwarto, sa aking file cabinet. Paano napunta doon? Sa ilalim ng mga titulo ay may isa pang dokumento, isang promissory note. Notarized na may petsa 2 taon na ang nakakaraan. Loan, 450,000. Debtor, Danilo Renteria Ochoa. Creditor, Ligaya Ochoa, Balo ni Renteria. Layunin, paunang puhunan para sa negosyo ng pag-angkat ng piyesa. Naalala ko ang lahat. 2 taon na ang nakakaraan, excited na dumating si Danilo. May plano siya. Inalok siya ng kaibigan niya ng negosyo, mag-angkat ng mga piyesa ng kotse mula sa Estados Unidos. Magiging milyonaryo siya. Kailangan lang niya ng 450,000 para makapagsimula. Meron ako ng perang iyon. Naipon ko yon sa loob ng 10 taon. Para iyon sa pagre-retiro ko, para sa oras na hindi na ako makapagtrabaho. Pero anak ko siya, ang tanging anak ko. Babayaran kita sa loob ng 6 na buwan, nanay, na may interes. Makita mo. Pumirma kami sa harap ng notaryo dahil iginiit niya. Para makita mo na seryoso ako, sabi niya. Hindi kailanman nagtagumpay ang negosyo. Ang kaibigan ay nawala kasama ang bahagi ng pera. Hindi na muling binanggit ni Danilo ang utang at ako, hindi ko na kailanman tinanong dahil anak ko siya at hindi naniningil ang isang ina ng ibinibigay ng may pagmamahal. Hindi ba? Nagpatuloy ako sa pagtingin sa sobre. Mayroon pang mga papeles, bank statements. Mula 6 na buwan na ang nakakaraan, isang account na hindi ko kilala sa pangalan ni Danilo na may regular na deposito na 15,000, 20,000. Saan nanggagaling ang perang iyon kung siya ay di umano'y walang trabaho? At sa ilalim ng lahat, isang nakatuping papel. Binuksan ko iyon. Ito ay isang printout ng mga mensahe sa WhatsApp sa pagitan ni Danilo at Bernadette. Bernadette. Danilo, nakausap ko na ang sa real estate. Sabi niya ang bahay na ito sa lugar na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 milyon. Danilo, malaki iyan, Bernadette. Kaya nga, mahal. Matanda na ang nanay mo, hindi siya mabubuhay ng habang buhay. At kapag namatay siya, kanino niya iiwan ang bahay? Danilo, sa akin. Ako ang nag-iisang anak, Bernadette. Tama, pero bakit maghihintay? Kumbinsihin mo siyang ibenta. Sabihin natin na para makapunta siya sa mas maliit na lugar, mas madaling alagaan, siya ay makakakuha ng 1 milyon. Tayo ay makakakuha ng 2 milyon at doon natin sisimulan ang tunay nating buhay malayo rito. Danilo, hindi ko alam, magagalit siya. Bernadette, makakalimutan din niya. Bukod pa rito, ano ang gagawin niya? Palalayasin tayo? Ikaw ang anak niya. Hindi ka niya pababayaan sa kalye. Bigyan natin siya ng ilang buwan ng espesyal na pagtrato, palambutin natin siya at tapos na. Danilo, espesyal na pagtrato? Ha 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 ha. Bernadette, makikita mo, sa loob ng 2 buwan, nagmamakaawa na siya sa atin na tulungan siyang magbenta. Petsa ng mensahe. 3 buwan na ang nakakaraan. Lumitaw ang mga label 2 linggo matapos ang pag-uusap na yon. Nabitiwan ko ang mga papeles, umupo sa kama ng aking anak at nagsimulang manginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Purong galit, nagniningas na umakyat mula sa aking tiyan hanggang sa lalamunan. Pinapalayas nila ako mula sa sarili kong bahay gamit ang isang hakbang sa hakbang na plano, kahihiyan sa kahihiyan. At ang anak ko ay alam yon,
Siya ang nagplano nito. Kumuha ako ng litrato ng lahat gamit ang aking cellphone. Ang mga mensahe, ang promissory note, ang mga bank statement, ang mga titulo na hindi dapat naroroon sa drawer na iyon. Ibinalik ko ang lahat ng eksakto kung paano ko nakita. Isinara ko ang drawer, lumabas ng kwarto at bumaba sa kusina. Kumuha ako ng isang basong tubig. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay kaya halos matapon ko ito. Tiningnan ko ang paligid, ang dalawang ref, ang mga dilaw na label sa lahat ng bagay ang bahay na binili ko. Gamit ang aking sakit gamit ang aking mga night shift. Gamit ang aking mga sirang tuhod sa pagtayo ng 12 oras araw-araw. Ang bahay kung saan ko pinalaki ang aking anak nang mag-isa matapos mamatay ang kanyang ama. Ang anak na ngayon ay gustong ibenta ito para lumayo kasama ang kanyang asawa mula sa akin. Pinunasan ko ang mga luha na hindi ko alam na umaagos at sa sandaling iyon may nasira sa loob ko ng tuluyan ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Hindi ako nasira pababa, nasira ako pasulong dahil ibang bagay ang magpatawad, ibang bagay ang maging tanga. At naging sapat na akong tanga. Kinuha ko ang aking cellphone, naghanap sa Google, abogado para sa pagpapaalis ng Nangungupahan Maynila. Marami ang lumabas. Pumili ako ng isa. Attorney Ernesto Maldonado. Magandang review. Opisina malapit sa sentro. Tinawagan ko, sumagot ang isang sekretarya. Maldonado Law Office. Magandang hapon. Magandang hapon. Ang boses ko ay matatag, nakakagulat na matatag. Kailangan ko ng agarang appointment. Gusto kong paalisin ng isang tao mula sa aking ari-arian. Nangungupahan ba siya? Hindi, anak ko. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Naiintindihan ko. Kailan po kayo makakapunta? Bukas? Kung maaari? Hayaan niyo po akong tingnan. Oo, may bakante po kami ng alas 11 ng umaga. Darating ako. Ibinaba ko. Narinig ko ang pangunahing pinto. Nakabalik na sila. Nandito na kami. Sigaw ni Bernadette na may masiglang boses na ginagamit niya kapag maganda ang kanyang pakiramdam. Ligaya, may hapunan na. Huminga ako ng malalim. Lumabas ako ng kusina na nakangiti. Hindi ba gusto ninyong maghanda ako ng kung ano? Nagulat si Bernadette. Si Danilo rin. Oo, okay lang ang kahit ano, sabi ng anak ko. Sige, tango ko. Ihahanda ko kayo ng itlog. Sandali lang iyan. Tiningnan nila ako ng kakaiba. Oo naman. Ilang araw na akong halos hindi nakikipag-usap sa kanila, halos hindi lumalabas ng aking kwarto. Ngunit ngayon nakangiti ako dahil ngayon alam ko ang isang bagay na hindi nila alam. Ang mga digmaan ay hindi nananalo ang pinakamalakas sumigaw, nananalo ang sumusuntok kapag bumaba ang depensa ng kalaban. Nang gabing iyon, naghanda ako ng hapunan para sa kanila, naglatag ng mesa at naghugas pa ng pinggan. Nagkatinginan sina Bernadette at Danilo nang may pagkalito. Okay ka lang, nanay? Tanong niya. Napakabuti, anak. Naisip ko lang na tama kayo. Sobra akong tense. Patawad para doon. Ngumiti si Bernadette. Isang ngiti ng tagumpay. Natutuwa ako na naiintindihan mo, Ligaya. Sa huli, gusto nating lahat ang pinakamabuti para sa pamilya, hindi ba? Oo naman, sagot ko na diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Ang pinakamabuti para sa pamilya. Umakyat ako sa aking kwarto, isinara ang pinto, at sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, nakatulog ako ng mahimbing. Dahil bukas, magsisimula na ang giyera at hindi nila alam na talo na sila. Ang sinabi ng abogado sa akin kinabukasan ay ang simula ng katapusan para sa kanila. Lunes ng alas 11 na ng umaga, nakaupo ako sa harap ni Attorney Ernesto Maldonado. Amoy kape at lumang papel ang kanyang opisina. Mayroon siyang malaking estante ng libro na puno ng mga legal na batas. Sa dingding ay ang kanyang titulo ng abogado kasama ang isang litrato kasama ang gobernador ng Maynila. Mukha siyang seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay mabait. Ikwento niyo po ang lahat, Ginang Ligaya, walang pagmamadali. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang mga label, ang mga mensahe, ang utang na hindi kailanman binayaran, ang bahay na nakapangalan sa akin, lahat. Nag-note siya, paminsan-minsan ay tumatango. Pagkatapos inalis niya ang kanyang salamin at diretsyong tumingin sa akin.
May ebidensya po ba kayo ng lahat ng ito? May mga litrato ako ng mga mensahe. Mayroon akong notarized na promissory note ng utang. Mayroon akong mga titulo ng bahay. Lahat ay nakapangalan sa akin. Nagbabayad ba sila ng renta? Wala. Wala rin silang binabayarang utilities. Ako ang nagbabayad ng lahat. Ilaw, tubig, gas, buwis sa lupa, internet, lahat. Dahan-dahan siyang tumango. Ginang, legal na may karapatan po kayong paalisin sila. Ari-arian niyo po iyan. Wala silang kontrata sa pag-upa, wala silang binabayaran. Sila ay tinatawag nating mga squatters or occupants without title. Huminto siya. Pero anak niyo po siya? Sigurado po ba kayo rito? Natahimik ako sandali. Sigurado ba ako? Naisip ko ang mga dilaw na label, ang mga mensaheng nagpaplano na ibenta ang aking bahay, si Danilo na sinasabi sa akin na maghanap ng ibang lugar. Oo, sagot ko. Sigurado ako. Sige, kailangan niyo pong pumirma sa isang power of attorney. Sisimulan na natin ang legal na proseso. Tatagal ito ng ilang linggo, ngunit mapapabilis natin ang mga bagay kung hindi sila makikipagtulungan. Nagbukas siya ng isang folder. Maaari rin nating kolektahin ang utang na may interes. Lumabas ako ng opisina na may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko, na para bang tumalon ako mula sa eroplano, hindi sigurado kung bubukas ang parachute, ngunit wala ng atrasan. Nang gabing iyon, umuwi ako ng mas huli sa karaniwan. Daan ako sa grocery. Binili ko ang mga gamit ko, ang akin, ang mga lalagyan ko ng label kung kinakailangan. Nang buksan ko ang pinto, narinig ko ang mga boses sa sala. Maraming boses. Pumasok ako at natigilan. Nandoon ang mga magulang ni Bernadette, sina Mang Sebastian at Aling Rocio, na nakaupo sa aking sofa na para bang sila ang may-ari. Ay, dumating na ang biyenan, sabi ni Aling Rocio na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang gabi, bulong ko. Ligaya, halika, umupo ka, sabi ni Bernadette habang itinuturo ang isang silya. Isang silya sa sarili kong sala. Habang inuokupa nila ang mga sofa, umupo ako. Ano pa ang magagawa ko? Tingnan mo, biyenan. Simula ni Mang Sebastian, isang matabang lalaki na may bigote at malakas na boses. Nagtipon kami rito dahil kailangan nating pag-usapan ang isang mahalagang bagay, bilang pamilya. Bilang pamilya. Ikinuwento sa amin ni Bernadette ang sitwasyon, patuloy niya. At naiintindihan namin na mahirap para sa iyo, pero kailangan mong maging makatuwiran. Makatuwiran sa ano? Tanong ko. Sa espasyo, sabat ni Aling Rocio. Malaki ang bahay na ito, oo, pero ang tatlong matatanda na nakatira ng magkasama ay komplikado. Kailangan ng mga bata ng privacy, nasa edad sila para bumuo ng sarili nilang pamilya. At ikaw, mabuti, nasa ibang yugto ka na ng buhay. Pakiramdam ko ay kumukulo ang aking dugo. Ibang yugto? Huwag mong masamain, sabi ni Mang Sebastian. Sinasabi lang namin na baka mas maganda para sa lahat kung isasaalang-alang mo ang mga opsyon. Anong mga opsyon? Lumapit si Bernadette. May mga napakagandang tirahan para sa mga nakatatanda, ligaya. Mga lugar kung saan ka makakasama ng mga kaedad mo, may mga nurse, may mga aktibidad. Hindi ka mag-iisa. Isang bahay ampunan para sa matatanda. Sabi ko nang walang emosyon sa boses. Hindi iyon bahay ampunan, nagmamadaling sabi ni Danilo. Para silang mga komunidad at hindi mo kailangang lumayo. Mayroon dito sa Maynila, malapit sa kalsada. Pinuntahan namin, maganda. Pinuntahan niyo? Ulit ko. Nang wala ako, nagkaroon ng hindi komportableng katahimikan. Gusto ka naming sorpresahin, sabi ni Bernadette. Tingnan mo, may mga litrato pa nga kinuha kami. Pinakita niya sa akin ang kanyang cellphone, mga litrato ng isang gusaling kulay abo na may mga hardin, maliliit na kwarto, mga matatandang nakasakay sa wheelchair. Nakita ko ang aking sarili doon sa lugar na iyon, naghihintay ng kamatayan. At ang bahay na ito? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Bueno, si Danilo, kakamot-kamot sa kanyang batok. Kami ni Bernadette ay mananatili dito. Kalaunan, baka ibenta namin. Humanap kami ng mas maliit, pero iyon ay pagkatapos na. Siyempre, sabi ko, pagkatapos. Ang mahalaga ay ikaw ay maayos na aalagaan, iginiit ni Aling Rocio. At ang mga bata
ay makakapagsimula ng tunay nilang buhay. At sino ang magbabayad ng tirahan? Tanong ko. Mas marami pang katahimikan. Bueno, may pensyon ka naman sa ospital, sabi ni Bernadette. At kung ibenta mo ang kotse mo, makakaipon ka para sa mga unang buwan. Pagkatapos ay titingnan natin. Titingnan natin ang kotse ko, ang binili ko 5 taon na ang nakakaraan, ang tanging luho na ibinigay ko sa aking sarili sa loob ng mga dekada. At kung ibenta ko ang kotse, paano ako pupunta sa trabaho? Nagtatrabaho pa ako kung sakaling nakalimutan ninyo? Ay ligaya, buntong hininga ni Aling Rocio. Sa edad mo, dapat iniisip mo na ang pagreretiro, ang pagtamasa ng buhay. 67 anyos ako, hindi 80, sagot ko. Pero sobra ka nang nagtatrabaho, sabi ni Bernadette na may matamis na boses. Napapagod ka? Nagkakasakit ka? Hindi ba mas magandang magpahinga na lang? Tiningnan ko ang anak ko. Hindi siya nakatingin sa akin, nakatingin siya sa sahig. Gusto mo ba yan, Danilo, na umalis ako? Tumingala siya. May nakita ako sa kanyang mga mata. Konsensya? Kahihiyan? Nanay, gusto lang namin ang pinakamabuti para sa iyo. Ang pinakamabuti para sa akin? Tumayo ako. O ang pinakamabuti para sa inyo? Huwag kang magsimula sa mga drama mo, sabi ni Bernadette habang iniikot ang kanyang mga mata. Hindi ito drama, Bernadette. Ito ay tanong. Ano ang kikitain niyo kung umalis ako? Mananalo ka. Sumabog siya. Mananalo ka ng kapayapaan, mananalo ka ng alaga, mananalo ka ng hindi na kailangang linisin ang malaking bahay na ito. Ang bahay na ito na binili ko. Ay, palagi na lang ganyan. Bahay ko, bahay ko. Tumayo rin si Bernadette. Oo, bahay mo, pero dun din nakatira ang anak mo. O ano? Palalayasin mo siya? Bernadette, kumalma ka, sabi ni Mang Sebastian. Hindi ako kumalma, sawa na ako sa sitwasyong ito. Lumingon siya sa akin. Mula nang dumating ako sa bahay na ito, sinubukan kong makisama sa iyo, pero ikaw ay puro pagpapanggap na biktima. Lahat ay kailangang ayon sa iyong gusto. Bueno, hindi ligaya. Hindi ka na ang nag-iisang nakatira dito. At kung hindi mo kayang tanggapin iyon, kung gayon, oo, marahil ay dapat ka nang maghanap ng ibang lugar. Ang sumunod na katahimikan ay mabigat. Tiningnan ko si Danilo. Iniisi mo rin ba iyan? Kinusot niya ang mukha niya. Nanay, sa tingin ko tama si Bernadette. Hindi mo maaaring patuloy na kontrolin ang lahat. Ang bahay na ito, oo, binili mo, pero tahanan ko rin ito. At kung gusto kong manirahan dito kasama ang aking asawa, desisyon ko iyan. Desisyon mo? Pakiramdam ko ay may nabasag sa aking dibdib. At ako, ano ako? Isang balakid? Walang sinabi niyan, sabat ni Aling Rocio. Hindi na kailangang sabihin, bulong ko. Tumalikod ako at umakyat sa hagdan. Sa likod ko, narinig ko si Bernadette. Ay, nagalit na. Bukas, lilipas din yan. At tawanan, mahinang tawanan, na parabang wala sa lahat ng ito ang mahalaga. Pumasok ako sa aking kwarto, nilock, at sa pagkakataong ito, umiyak ako. Umiyak ako nang hindi ko iniyak sa loob ng maraming taon. Umiyak ako para sa anak na pinalaki ko, para sa mga gabing walang tulog noong may lagnat siya, para sa 3 trabaho na kinuha ko para mabayaran ang kanyang pag-aaral, para sa bawat piso na inipon ko na iniisip ang kanyang kinabukasan. Umiyak ako hanggang sa wala ng luha. At nang matapos ako, naghilamos ako, tumingin sa salamin. May mga mata akong pula, maga, malalalim na eye bags, pero may bago rin akong tingin. Desisyon. Kinuha ko ang aking cellphone, hinanap ang numero ni Attorney Maldonado, nagpadala ako ng mensahe. Attorney, ituloy ang lahat. Gusto kong umalis sila sa aking bahay sa lalong madaling panahon. Dumating ang sagot sa loob ng ilang segundo. Naiintindihan po, Ginang Ligaya. Bukas po ay ihahain namin ang reklamo. Itinago ko ang telepono, humiga, at bago ako matulog, bumulong ako sa dilim. Patawarin mo ako, Danilo, pero hindi na kita mailigtas sa iyong sarili. Ang nangyari 3 araw pagkatapos ay magpapahinto kay Bernadette sa pagngiti magpakailanman. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Normal ako umasta, sobra-sobrang normal. Bumabati ako sa umaga,
naghahanda ng almusal nang hindi nagrereklamo sa mga label. Umalis ako para magtrabaho, umuwi, ikinulong ang sarili ko sa kwarto. Litong-lito si Bernadette. Nakita ko siyang nakatingin sa akin ng ilang beses na nakakunot ang noo, na para bang sinusubukan niyang alamin kung ano ang nagbago. Si Danilo ay umiiwas lang sa akin. Maaga siyang umaalis, huli umuwi. Kapag nagkakasalubong kami, umiiwas siya ng tingin. Mabuti, hayaan silang mag-isip na sumuko ako. Hayaan silang mag-isip na tinanggap ko ang aking kapalaran bilang isang matandang pabigat na malapit nang umalis ng tahimik sa isang tirahan. Ngunit sa gabi, kapag natutulog sila, nagtatrabaho ako, nagmamasid, nakikinig, nag-iimbestiga. Natuklasan ko ang kanilang mga gawain. Bumabangon si Bernadette sa tanghali, naliligo sa pangunahin kong banyo na ngayon ay may kandado sa labas at lumalabas minsan sa beauty salon, minsan upang magkape kasama ang mga kaibigan. Umuuwi siya na may mga bag ng damit, Zara, Bershka, mga brand na hindi ko kailanman nabili. Maaga umaalis si Danilo na di umano'y naghahanap ng trabaho, ngunit umuuwi na amoy serbesa, amoy sigarilyo, na may pulang mga mata. Isang gabi ng Martes, habang nanonood sila ng pelikula sa sala, pumasok ako muli sa kanilang kwarto. Sa pagkakataong ito, alam ko na kung ano ang eksaktong hinahanap ko. Binuksan ko ang drawer ng tukador, naghanap sa pagitan ng mga damit, wala. Tiningnan ko sa ilalim ng kama, mga kahon ng sapatos, binuksan ko isa-isa. Sa ikatlong kahon, nakita ko ang kailangan ko, mga bank statement na updated hanggang nakaraang buwan. Regular na deposito na 18,000 bawat 15 araw. Saan nanggagaling iyon? Nagpatuloy ako sa paghahanap. May mga resibo ng bar, ng mamahaling restaurant. Isa mula sa Marriott Hotel. Hotel? Bakit kailangan nila ng hotel kung nakatira sila dito? At pagkatapos ay nakita ko ang isang selyadong sobre. Binuksan ko iyon. Sa loob ay isang polyeto mula sa isang real estate company. Mga kondominium na binebenta, Angelopolis area, simula 2.8 milyon. Isa sa mga kondominium ay minarkahan ng pulang marker. Isang 3 silid, 3,200,000. Sa huling pahina na may sulat kamay ni Bernadette, sa pagbebenta ng bahay ng matanda, P3 milyon humigit kumulang, minus 800,000 para sa kanya. May natitira tayo na 2.2 milyon. Plus loan sa bangko, fee 1 milyon. Total, 3.2 milyon. Perpekto. 800,000 mula sa aking 3 milyong bahay, ang matematika ng aking sariling pagtataksil na nakasulat sa pulang marker. Kumuha ako ng litrato ng lahat, ang mga bank statement, ang polyeto, ang mga resibo ng hotel. Ibinalik ko ang lahat ng eksakto kung saan ito nakita. Lumabas ako ng kwarto na natili sila sa sala. Narinig ko si Bernadette na tumatawa sa isang bagay sa pelikula. Umakyat ako sa aking kwarto, in-download ang mga litrato sa aking laptop, ni-backup sa cloud, at pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakala na gagawin ko. Sumulat ako kay Patricia. Si Patricia ay kasama ko sa ospital. 15 taon na kaming magkasama nagtatrabaho. Kilala niya si Danilo mula pagkabata. Nakita niya itong lumaki. Pati, kailangan ko ng pabor. May kilala ka bang pwedeng mag-imbestiga kung saan nanggagaling ang ilang bank deposits? Sumagot siya sa loob ng ilang minuto. Ang pinsan ko ay accountant, nagtatrabaho sa BIR. Ano ang kailangan mo? Kailangan kong malaman kung idineklara ng anak ko ang mga kita na yon at kung saan nanggagaling. Ipadala mo sa akin ang datos, sasabihin ko sa iyo bukas. Ipinadala ko sa kanya ang mga litrato ng mga bank statement. Kinaumagahan, tinawagan ako ni Patricia sa aking break sa ospital. Espe, nasa problema ang anak mo. Ano ang nakita nila? Ang mga deposito na iyon ay nanggagaling sa isang ghost company, isang kumpanya na nakatuon sa paggawa ng mga pekeng transaksyon. Iyan ay tax fraud. Kung matuklasan ng BIR, magkakaroon siya ng malaking multa. Baka makulong pa. Nanlamig ang aking dugo. Kulungan. Seryoso ito, Espe. Ang anak mo ay tumatanggap ng black money. May gumagamit sa kanya para mag-money laundering o para umiwas sa buwis at siya ang magbabayad kung sumabog ito. Paano mo nalaman na alam niya?
dahil siya ang pumirma sa mga resibo. May account siya kung saan pumapasok ang pera. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya alam. Ibinaba ko ang telepono na nanginginig. Ang anak ko. Ang anak ko ay nasangkot sa isang ilegal na bagay. Nang gabing iyon, umuwi ako na determinado na kausapin siya ng mag-isa. Ngunit nang pumasok ako, narinig ko ang mga boses na nag-aaway sa kusina. Sinabi ko sa iyo na kailangan mong maging mas maingat. Ang boses ni Danilo ay desperado. "Huwag mo akong kausapin ng ganyan," sagot ni Bernadette. "Hindi ko kasalanan na ang nanay mo ay masyadong usisera." "Ano ang nangyari?" tanong ni Danilo. "Wala. Nakita ko lang siyang nakatingin sa cellphone ko kamakailan. Sigurado ako. Nang pumunta ako sa banyo, ang cellphone ko ay nasa ibang posisyon." "Nagiging paranoid ka na ba?" "Hindi ako paranoid. May alam ang matandang iyon. Nararamdaman ko. Katahimikan." "Ano ang malalaman niya?" tanong ni Danilo, ngunit kinakabahan ang kanyang boses. "Hindi ko alam, pero kailangan nating bilisan ang mga bagay. Kausapin mo siya. Kumbinsihin mo siyang ibenta na ang bahay o ipangalan sa iyo, kahit ano. Habang tumatagal, mas malaki ang panganib. Hindi ko na siya kayang pilitin, galit na siya." "Kung gayon, humanap ka ng paraan," malamig na sabi ni Bernadette. "Dahil kung bumagsak ito, Danilo, aalis ako. Hindi ako dumating para tumira kasama ang nanay mo ng habang buhay. Dumating ako dahil pinangako mo sa akin ang isang buhay, isang apartment, mga biyahe, at hanggang ngayon, mayroon lang akong mga label sa isang kusina na hindi ko naman pag-aari. Mahal kita, Vero. Alam mo yan. Ang pagmamahal ay hindi nagbabayad ng mga bayarin. Ang pera..." Oo, lumayo ako sa pinto bago nila ako matuklasan. Umakyat ako sa aking kwarto na bumubulusok ang puso. Kumpleto na ang lahat ng piraso ng puzzle. Ang ilegal na pera, ang mga plano na ibenta ang bahay, ang panggigipit na umalis ako, lahat ay konektado. Kinuha ko ang aking laptop, binuksan ang isang bagong dokumento at nagsimulang magsulat ng isang kronolohiya na may mga petsa, may mga ebidensya, may mga litrato, bawat kahihiyan, bawat kasinungalingan, bawat dilaw na label. Magdamag akong gumawa niyan, inorganisa ang aking depensa na para bang ito ay isang kaso sa ospital, sinasaysay ang sakit. Kinabukasan ng umaga, inimprenta ko ang lahat. 3 kopya, isa para sa abogado, isa para sa akin, isa para sa, titingnan ko pa kung para saan. Naligo ako, nagbihis, naghanda ng kape. Pagbaba ko sa kusina, nandoon na si Danilo. Mukha siyang napakapangit, malalim ang mga mata, hindi pa ahit. "Magandang umaga," kalmado kong sabi. Tumingin siya sa akin na nagulat. "Magandang umaga, nanay." Inihanda ko ang aking almusal. Tinapay na tostado, kape, prutas. Hindi siya humihinto sa pagtingin sa akin. "Okay ka lang?" tanong niya sa huli. Tiningnan ko siya sa mata. "Napakabuti, anak. Bakit?" "Hindi ko alam. Mukha kang iba." Ngumiti ako. "Nakakagaling ang tulog, iyon lang." Kasinungalingan. Hindi ako nakatulog kahit kaunti, pero hindi niya kailangang malaman iyon. Tinapos ko ang aking almusal, hinugasan ang aking plato, kinuha ang aking mga gamit. "Pupunta ako sa ospital, babalik ako mamaya." "Nanay," pinigilan niya ako bago ako umalis. "Tungkol doon sa isang araw, doon sa tirahan, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon." "Alam ko," sagot ko. "Huwag kang mag-alala." At sumakay ako sa kotse. Bago ako umandar, tinawagan ko si Attorney Maldonado. "Attorney, ako po si Ligaya. Mayroon pa akong impormasyon. Sa tingin ko, nasasangkot ang anak ko sa ilegal na gawain. Mayroon akong ebidensya. Pumunta kayo sa opisina ngayon kung kaya ninyo." Pupunta ako. Ibinaba ko. Pinaandar ko ang kotse at habang nagmamaneho ako sa mga kalye ng Maynila na tinatamaan ng sikat ng araw, sa umaga ang aking mukha, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Kapangyarihan. Dahil hindi na ako ang matandang hangal na tiniis ang lahat dahil sa pagmamahal. Ngayon ako na ang leon na nagpoprotekta sa kanya. At ang leong ito ay hindi basta-basta mapapalayas sa kanyang tirahan.
Ngunit ang nalalapit ay hindi lang ang pagpapaalis sa kanila mula sa aking bahay, kundi ang pagpapaluhod sa kanila sa harap ko. Noong Huwebes, bumalik ako mula sa isang 14 na oras na shift. Napakahirap nito. 2 code blue, isang pasyente na hindi nakaligtas, isang pamilya na umiiyak sa aking mga bisig, nagtatanong sa akin kung bakit siya kinuha ng Diyos. Wala akong sagot, wala kailanman. Umuwi ako na halos kaladkad ang aking mga paa. Masakit ang lahat sa akin, ang likod, ang mga tuhod, maging ang kaluluwa ko. Ang tanging gusto ko ay isang mainit na paligo at matulog. Binuksan ko ang pinto. Ang amoy ang unang tumama sa akin. Pagkain, inihaw na manok, patatas, ang amoy na automatikong magpapalaway sa iyo. Pumasok ako sa kusina at natigilan. Bukas ang aking ref, walang laman, walang-wala. Sa sahig, sa tabi ng basurahan, nandoon ang mga gamit ko. Ang yogurt na binili ko 2 araw na ang nakakaraan. Ang hamon, ang kesong puti, ang mga kamatis, ang mga tortilla, lahat ay nakatapon sa isang itim na bag. Ano? Bulong ko. Ay, nandito ka na pala. Pumasok si Bernadette sa kusina na nagpupunas ng kanyang mga kamay gamit ang isang tissue. Suot niya ang isang bagong blusa, napakamahal. Makikita ko pa rin iyon sa label na nakasabit pa rin sa leeg. Kailangan kong itapon ang pagkain mo. Ano ang ginawa mo? Ano? Panis na yon, sabi niya na nagkibit balikat. Amoy napakapangit? Kinontamina ang ref ko. Alam mo naman iyan. Kapag naghalo ang mga bagay, lahat ay nagiging masama ang amoy. Maganda pa ang pagkaing iyon. Binili ko iyon 2 araw na ang nakakaraan. Aba, inamoy ko at bulok na. Tiningnan niya ako ng may malamig na mga mata. Bukod pa rito, ligaya, sinabi ko na sa iyo, kung gusto mong magtago ng pagkain, bumili ka ng sarili mong ref, gaya ng ginawa ko. Tiningnan ko ang basurahan, nandoon ang pagkain ko para sa linggo. 200 na itinapon lang sa basura. May nasira sa loob ko. Hindi ito dramatiko, hindi ito sumabog, tahimik ito tulad ng pagkaputol ng isang string na masyadong matagal nang nakahigpit. Basta, naputol lang. Nasaan si Danilo? Tanong ko nang may hungkag na boses. Nasa sala. Bakit? Hindi ako sumagot. Naglakad ako papunta sa sala. Nakahiga ang anak ko sa sofa, nakatingin sa kanyang cellphone, may hawak na serbesa, ang ikatlong walang lamang bote ay nasa coffee table. Danilo. Tumingala siya. Anong nangyari, nanay? Itinapon ng asawa mo ang pagkain ko sa basura. Ah, oo, sabi niya. Panis na raw. Hindi panis. Nanay, nagbuntong hininga siya na para bang ako ay isang batang malikot. Kung sinabi ni Bernadette na masama, masama iyon. Alam niya ang tungkol sa mga ganoong bagay. Alam niya? Pakiramdam ko ay bumubulong ang aking boses. Ako, 40 taon nang bumibili ng pagkain. Sa tingin ko, alam ko kung kailan bulok ang isang bagay. Huwag ka nang magsimula. Tumayo siya ng bahagyang gumigewang. Lasing siya. Pagod na ako sa mga drama mo. Mga drama ko? Lumabas ang mga salita na parang mga kutsilyo. Mga drama ko? Danilo. Hindi ikaw ang nagbayad ng serbesa na ito. Binili ito ni Bernadette. Sa anong pera, Danilo? Sa anong pera bumibili si Bernadette kung hindi siya nagtatrabaho? Hindi iyan problema mo. Siyempre, problema ko iyan. Nakatira kayo sa bahay ko, kumakain ng pagkain ko, gumagamit ng mga serbisyo ko. Tama na, sigaw niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sinigawan ako ng aking anak. Sawa na ako na lahat ay tungkol sa iyo. Ang bahay mo, ang pagkain mo, ang pera mo. Naiintindihan namin, ginawa mo ang lahat. Ikaw ang dakilang martir, ang Santa Ina na isinakripisyo ang lahat. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang mga suntok. Danilo, hindi. Pagod na ako, nanay. Pagod na akong makaramdam ng pagkakasala sa pagiging buhay ko, sa pakiramdam na may utang ako sa bawat hininga ko dahil sobra kang nagtrabaho. Hindi ko naman hiniling na ipanganak. Hindi ko hiniling na mamatay si tatay. Iyan ang iyong mga desisyon, hindi sa akin. Ang katahimikan na sumunod ay hindi matitiis. Lumabas si Bernadette sa pinto. May maliit siyang ngiti, nagtagumpay.
Tiningnan ko ang aking anak, ang 32 taong gulang na lalaking iyon, na may mga pulang mata dahil sa alak at galit. At hindi ko siya nakilala. Ang bata na yumayakap sa aking mga binti kapag may bangungot siya. Ang teenager na nagdala sa akin ng mga bulaklak sa araw ng mga ina gamit ang kanyang unang sweldo. Ang binata na umiyak sa balikat ko nang iwan siya ng kanyang unang nobya. Wala na ang batang iyon. Sa halip ay isang estranghero. Isang estranghero na galit sa akin. Okay, sabi ko nang napakahina na halos hindi ko na marinig ang aking sarili. Okay. Tumalikod ako, umakyat sa hagdan, pumasok sa kwarto ko, nilock, at pagkatapos, sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Hindi pisikal. Gumagana ang aking mga baga, ngunit may mas malalim. Isang bagay sa gitna ng aking dibdib ang nagsara. Umupo ako sa kama, kinuha ang aking cellphone. Nang nanginginig ang mga kamay, tinawagan ko ang aking kapatid na si Luz Viminda. Nakatira siya sa Baguio. Hindi kami madalas magkita, ngunit palagi kaming nandyan para sa isa't isa. Espe, ano ang nangyari? Sagot niya na nag-aalala. 10:00 na ng gabi at pagkatapos ay bumagsak ako. Ikinuwento ko ang lahat sa pagitan ng paghikbi, ang mga label, ang mga mensahe, ang utang, ang pagkain sa basura, ang mga salita ni Danilo. Hindi siya sumabat, nakinig lang siya. Pagkatapos kong magsalita, nagkaroon ng katahimikan. Ligaya, sabi niya sa huli na may seryosong boses. Kailangan mong paalisin siya sa bahay mo. Siya ay anak ko. Siya ay isang walang utang na loob. Matigas ang kanyang boses at ang babaeng iyon ay isang ahas. Iiwan kanila ng walang anuman at kapag nangyari iyon, aalis sila at maiiwan ka ng mag-isa, walang bahay, walang pera, walang anuman. Pero, walang pero, kapatid. Alam kong mahal mo siya, ngunit ang pagmamahal ay hindi pwedeng maging ganoon kamanhid. Minsan, ang pagpapalaya ay ang tanging paraan para sila ay matuto. Mas malakas akong umiyak. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang gawin iyon sa kanya. Kung gayon, maghanda kang mawala ang lahat dahil iyan ang mangyayari. Ibinaba niya ang telepono. Naiwan ako doon, mag-isa, sa dilim, na may hawak na telepono. At sa unang pagkakataon ay naisip ko ang isang kakilakilabot na bagay. Naisip ko, paano kung ako na lang ang umalis? Paano kung iwan ko sa kanila ang bahay at umalis na lang ako? Mas madali iyon, mas hindi masakit. Maaari akong umupa ng isang maliit na kwarto, magtrabaho hanggang sa magretiro, mamatay ng payapa, alam na hindi ko sinira ang aking pamilya. Ngunit pagkatapos ay may naalala ako. Naalala ko ang araw na binili ko ang bahay na ito. 12 taong gulang si Danilo. 2 taon na kaming nag-upa ng isang kakilakilabot na apartment sa isang delikadong lugar, ngunit naipon ko ang bawat piso sa loob ng 5 taon. Sa araw na pinirmahan ko ang titulo, umuwi ako na umiiyak sa tuwa. Anak ko, sabi ko, may bahay na tayo, isang tunay na bahay. Walang makakakuha nito sa atin. Niyakap niya ako. Amoy sabon ng bata at mga pangarap. Walang sino man nanay, kahit na hindi kami magbayad ng renta. Walang sino man dahil sa atin ito, sa iyo at sa akin. Idinilat ko ang aking mga mata. Sa iyo at sa akin. Hindi kay Bernadette, hindi sa kanyang mga magulang, hindi sa iba. Akin. Tumayo ako. Pinunasan ang aking mga luha, binuksan ang drawer ng aking nightstand, kinuha ang folder kung saan nandoon ang lahat ng ebidensya, ang mga litrato, ang mga dokumento, at kumuha pa ng iba, ang mga orihinal na titulo ng bahay, ang mga nakuha ko mula sa kwarto ni Danilo at inilagay sa aking kwarto. Pinuksan ko iyon. Nandoon ang pangalan ko, Ligaya Ochoa, balo ni Renteria, nag-iisang may-ari. Idinaraanan ko ang aking mga daliri sa mga letra. 40 taon ng pagtatrabaho, 40 taon ng sakit, 40 taon ng sakripisyo. Lahat ay nasa papel na ito at walang sino man ang makakakuha nito sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone, hinanap ang chat kay Attorney Maldonado, nagsulat ako, Attorney, kailangan ko kayong makita bukas na mismo, kagyat, bilisan natin ang lahat. Ano po ang nangyari, Ginang Ligaya? Hindi na po ako maghihintay pa.
Gusto ko po silang umalis sa bahay ko sa susunod na linggo. Naiintindihan po. Bukas po ng umaga ay ihahanda ko ang mga dokumento. Itinago ko ang telepono, humiga at sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak dahil naubos na ang mga luha. Sa halip ay may mas matigas, mas malamig, determinasyon. Akala ng anak ko na mahina ako, nasusuko ako. Pero may nakalimutan siya. Nakalimutan niya na ang mga babaeng nagpapalaki ng mga anak na mag-isa, na nagtatrabaho ng 3 trabaho, na tinitiis ang sakit at nananatiling nakatayo, kami ay hindi nababali, kami ay nagbabago, at kapag hinawakan nila ang pinakamamahal namin, kami ay nagiging walang awa. Malapit nang matutunan ni Danilo ang isang bagay na itinuro ko sa kanya noong bata pa siya. Bawat aksyon ay may kahihinatnan. At ang kanyang mga kahihinatnan ay paparating pa lang, at hindi. Ang ginawa ko noong Sabado ng umaga ay nagpahinto kay Bernadette sa pagngiti magpakailanman. Biyernes ng alas 8 ng umaga, nakaupo ako sa harap ni Attorney Maldonado. Sa pagkakataong ito, hindi ako nanginginig, hindi ako umiiyak, matatag ako na parang bato. Ginang ligaya, inihanda ko na ang lahat. Naglagay siya ng ilang dokumento sa mesa. Narito ang abiso ng pagpapaalis. Narito ang kaso para sa hindi pagtupad sa utang na dokumentado sa notaryo publiko. Kabuuang halaga ng utang, 620,000. At kumuha pa siya ng isa pang papel. Ang kaso para sa moral damages at maling paggamit ng ari-arian. Tinantiang halaga, 150,000. Moral damages? Tanong ko. Nakaranas po kayo ng psychological abuse sa sarili ninyong tahanan, sistematikong kahihiyan. May legal na halaga po iyan. Tiningnan niya ako ng seryoso. Kung dadalhin natin ito sa korte, mas marami pa tayong pwedeng makuha. Pero babala ko, magiging matagal, masakit at pampubliko. Gaano katagal? 6 na buwan, baka 1 taon. Umiling ako. Wala akong 1 taon. Kailangan ko na silang umalis ngayon. Kung gayon, may isa pa tayong opsyon. Sumandal siya sa kanyang silya. Haharapin natin sila. Ipapaliwanag natin ang lahat ng ebidensya. Sasabihin natin sa kanila nang malinaw na umalis sila ng maayos o sisirain natin sila sa legal na paraan. Sa mga ebidensya na mayroon kayo, lalo na ang tungkol sa ilegal na pera, maaaring makulong ang anak ninyo. Ang salitang kulungan ay tumama sa aking dibdib. Hindi ko gustong makulong siya. Alam ko, pero hindi niya kailangang malaman iyan. Lumapit si attorney. Ang takot ay maaaring mas epektibo kaysa sa anumang paglilitis. Kung naniniwala siyang maaari siyang makulong, makikipagtulungan siya. At kung hindi, ipagpapatuloy natin ang lahat nang walang awa. Huminto siya. Ginang, alam kong anak ninyo siya, ngunit kung hindi nyo siya bibigyan ng limitasyon ngayon, sisirain nila kayo, ibebenta ang bahay nyo, iiwan kayo sa kalye at hindi nalilingon pa. Isinara ko ang aking mga mata, huminga ng malalim. Gawin natin, pero gusto kong nandun ako. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag nalaman nila. Sigurado ka ba? Ganap. Pinirmahan ko ang mga papeles. Lahat, ang abiso ng pagpapaalis, ang demanda para sa utang, lahat. Inilagay ni attorney sa isang Manila envelope. Kailan nyo gustong ipanotify namin sila? Bukas, Sabado ng umaga. Kapag nasa bahay sila, kalmado, may kumpiyansa. Dahan-dahan siyang tumango. Bukas ng alas 10, personal akong pupunta kasama ang isang notifikador. Nandun po ba kayo? Nandun ako. Nang gabing iyon, umuwi ako ng mas maaga sa karaniwan. Si Bernadette ay nasa sala, nagpipinta ng kuko. Natutulog si Danilo sa sofa na nakabukas ang bibig. Kumusta? Sabi ko. Hindi ako halos tiningnan ni Bernadette. Kumusta? Umakyat ako sa aking kwarto, ngunit hindi para magtago. Sa pagkakataong ito ay para magplano. Kumuha ako ng isang lumang maleta mula sa closet. Nagsimula akong mag-impake ng aking pinakamahalagang gamit, mga dokumento, litrato, damit, aking mga uniforme sa ospital. Lahat ng ayaw kong hawakan nila dahil bukas, pagkatapos ng abiso, hindi ko alam kung ano ang maaaring mangyari. Itinago ko ang maleta sa ilalim ng kama.
Pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman ginagawa. Binuksan ko ang aking kahon ng alahas, ang bigay ng aking nanay bago siya mamatay. Sa loob ay may kaunting gamit, isang gintong singsing, ang mga hikaw ko sa kasal, isang manipis na kadena at isang litrato, isang lumang kupas na litrato ng aking asawang si Ricardo na nakangiti na karga si Danilo na sanggol pa. Kinuha ko iyon, tiningnan ng matagal. Patawad, mahal, bulong ko. Alam kong gusto mong alagaan ko ang ating anak, pero sa tingin ko, ang pag-aalaga sa kanya ngayon ay nangangahulugang pagpapalaya sa kanya, pagpapahintulot sa kanyang bumagsak para matuto. Itinago ko ang litrato, isinara ang kahon ng alahas at ng gabing iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakatulog ako ng mahimbing, walang bangungot, walang luha dahil wala nang dapat pagdesisyonan. Nadesisyonan na. Noong Sabado, nagising ako ng 7:00 ng umaga. Naligo ako, nagbihis ng aking pinakamagandang damit. Isang itim na pantalon, isang puting blusa, mga sapatos na sarado, inayos ang aking buhok, naglagay ng kaunting lipstick, tumingin sa salamin at nakita ang ibang babae. Hindi siya ang pagod na nurse, hindi siya ang inapi na ina, siya si Ligaya Ochoa, may-ari ng bahay na ito, babaeng nagpalaki ng anak na mag-isa, babaeng nagligtas ng buhay, babaeng hindi napapayag na tapakan pa. Bumaba ako sa kusina, naghanda ng kape, gumawa ng scrambled eggs, nagpainit ng tortilla. Bumaba si Danilo na may namamagang mata. "Anong ginagawa mo?" tanong niya na nagulat. "Nagluluto ng almusal. Gusto mo?" Oo. Pinagsilbihan ko siya. Kumain siya ng tahimik, sumusulyap sa akin. Bumaba si Bernadette makalipas ang kalahating oras. Suot niya ang isang pink na silk robe, walang makeup. Nang walang makeup, mukha siyang mas bata, halos mahina. "Magandang umaga," sabi ko. "Magandang umaga," sagot niya na nag-aalangan. "Anong pinagdiriwang natin?" "Wala, naisip ko lang na magluto ng masarap na almusal." Pinagsilbihan ko rin siya. "Umupo ka." Umupo siya, pero hindi niya tinikman ang pagkain. "Ano ang gusto mo, Ligaya?" "Wala akong gusto? Hindi ba ako pwedeng magluto ng almusal para sa inyo?" "Pwede, pero kakaiba. Ilang linggo ka nang halos hindi nakikipag-usap sa amin at ngayon ito." Ngumiti ako. Baka pagod lang akong makipag-away. Nagkatinginan sina Danilo at Bernadette. 9:30 ay tumunog ang aking cellphone, si Attorney Maldonado. Ginang papalapit na kami. "Sige po, bubuksan ko ang pinto." Ibinaba ko. "Sino yon?" tanong ni Danilo. "Walang importante." Tumayo ako. "Bubuksan ko. May inaasahan akong delivery." Nagpunta ako sa pinto, binuksan. Nandoon si Attorney Maldonado na nakasuot ng kulay abong traje at isang mas bata na lalaki na may dala-dalang portfolyo. Ang notifikador. "Magandang umaga po, Ginang Ligaya." "Magandang umaga po, tuloy po kayo." Pumasok sila. Lumabas si Danilo mula sa kusina. "Sino po sila?" tanong niya. "Ang attorney," sabi niya ng malinaw, profesional na boses. "Magandang umaga, ako po si Attorney Ernesto Maldonado, abogado ng litigasyon. Nandito po ako upang ipanotipika si Danilo Renteria Ochoa at si Bernadette Salinas de Renteria tungkol sa isang legal na demanda na inihain ni Ginang Ligaya Ochoa, balo ni Renteria." Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Lumabas si Bernadette mula sa pintuan ng kusina. "Demanda? Ano ang pinag-uusapan niyo?" Kinuha ng notifikador ang mga dokumento mula sa portfolyo. "Danilo Renteria Ochoa, naabisuhan ka ng isa, agarang pagpapaalis mula sa ari-arian na matatagpuan sa Avenida Rizal 847, Barangay San Miguel, Maynila. 2. 3. Demanda para sa moral damages at maling paggamit ng pribadong ari-arian. Tinantiyang halaga 150,000. Namutla si Danilo. "Nanay, ano ito?" "Ito," sabi ko ng matatag na boses. "Ito ang katapusan." Inagaw ni Bernadette ang mga papeles mula sa kamay ng notifikador. "Baliw ka, hindi mo kami pwedeng idemanda, pamilya mo kami." "Pamilya?" Ulit ko ang salita na para bang lason. Pamilya na naglagay ng mga label sa sarili kong pagkain. Pamilya na nagpaplanong ibenta ang bahay ko. Pamilya na nagtapon ng 200 na pagkain sa basura. "Nanay, teka."
Lumapit sa akin si Danilo. Pwede tayong mag-usap, hindi mo kailangang gawin ito. Wala nang dapat pag-usapan, Danilo. Marami kang buwan para magsalita. Marami kang 1,000 na pagkakataon para ituring akong bilang nanay mo at pinili mong ituring akong basura. Hindi totoo. Mahal kita. Mahal mo ako? Ang tawa na lumabas sa akin ay mapait. Mahal mo ako ng husto kaya sinabi mo sa asawa mo na kumbinsihin akong ibenta ang bahay ko? Mahal mo ako ng husto kaya sinabi mo sa akin na maghanap ng ibang lugar na titirhan? Mahal mo ako ng husto kaya isinigaw mo na hindi mo hiniling na ipanganak? Natahimik siya. Nagpatuloy si attorney. Mayroon po kayong 72 oras para umalis sa ari-arian. Kung hindi niyo po ito gagawin ng voluntaryo, ipagpapatuloy namin ang judicial eviction. Bukod pa rito, mayroon si Hinoong Danilo ng 30 araw para sagutin ang demanda sa utang. Kung hindi, ipagpapatuloy namin ang pag-embargo ng mga ari-arian. Wala kaming pupuntahan, sigaw ni Bernadette. Hindi po iyan problema ng kliyente ko, malamig na sagot ni attorney. May pamilya po kayo, may mga option kayo, pero wala na po kayong karapatan na manatili dito. Hayop ka, idinura ni Bernadette sa akin, isang matandang mapait na hindi makatiis na makita ang kanyang anak na masaya. Tiningnan ko siya sa mata. Hindi ako isang babaeng hindi napapayag na tapakan sa sarili niyang bahay. Tumalikod ako, umakyat sa hagdan, sa likod ko ay narinig ko ang mga sigaw, iyak, pagmamakaawa. Isinara ko ang pinto ng kwarto ko, umupo sa kama at huminga. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, huminga ako ng totoo dahil ang bigat na dinala ko ng napakatagal ay sa wakas ay nabunot. Hindi na ako ang biktima nila, ako ang kanilang hukom. Oo, ngunit ang nakita ko sa aking pinto 3 oras pagkatapos ay magpapagduda sa akin ng lahat. 3 oras matapos umalis si attorney, lahat ay tahimik. Isang makapal, delikadong katahimikan. Nanatili ako sa aking kwarto, nakikinig, naghihintay. Narinig ko ang mabilis na mga yapak, mga pinto na bumabagsak, si Bernadette na umiiyak, si Danilo na nakikipag-usap sa telepono na may desperadong boses at pagkatapos ay wala. Sumilip ako sa bintana. Ang kotse ay nasa driveway pa rin. Hindi pa sila umalis. Dahan-dahan akong bumaba. Ang sala ay walang laman, ang kusina rin. Pagkatapos ay may nakita ako sa pinto ng ref, isang sulat na nakasulat sa sulat kamay ni Danilo. Nanay, pumunta kami sa mga magulang ni Bernadette. Babalik kami bukas para mag-usap. Pakiusap, mag-isip ka. Pamilya tayo, huwag mong gawin ito. Pinunit ko ang sulat, ginawa itong bola, itinapon sa basura. Pamilya. Napakadali gamitin ang salitang iyon kapag kailangan mo. Ang natitirang bahagi ng Sabado ay ginugol ko sa paglilinis, tinatanggal ang lahat ng dilaw na label, isa-isa ng may galit, ng may kasiyahan. Bawat label na tinatanggal ko ay isang piraso ng dignidad na nabawi ko. Nilinis ko ang ref ni Bernadette, ganap kong inalis ang laman, itinapon ko ang lahat ng pagkain niya sa basura. Naramdaman ko ang isang maitim na kasiyahan sa paggawa nito. Ngayon alam mo kung ano ang pakiramdam na isip ko. Nang gabing yon, natulog ako na nakakandado ang pinto. Linggo ng umaga, makulimlim, kulay abo. Maaga akong gumising, naghanda ng kape, umupo sa kusina upang maghintay. Alam kong babalik sila at tama ako. 10:00 ng umaga, narinig ko ang kotse, mga boses, ang pinto na bumubukas. Pumasok si Danilo, Bernadette at ang kanyang mga magulang, silang 4. Si Mang Sebastian ang nauuna, namumula ang mukha sa galit. Nasaan siya? Sigaw niya. Nandito ako, sabi ko habang lumalabas ng kusina. Nakita niya ako at lumapit sa akin na nakataas ang daliri. Sino ka sa tingin mo para idemanda ang anak ko? Ako ang may-ari ng bahay na at ang anak niyo ay isang mapang-abuso. Hindi mapang-abuso ang anak ko. Ikaw ang hindi marunong makisama. Mang Sebastian, sabi ko nang may kalmadong hindi ko alam na taglay ko. Ang anak niyo ay naglagay ng mga label sa sarili kong pagkain, sa sarili kong bahay. Itinapon niya ang pagkain ko sa basura, tinrato niya ako na parang basura. At kayo ay sinabi sa akin na pumunta sa isang bahay ampunan para sa matatanda upang sila ay manatili sa bahay ko. Walang sinabi niyan.
Sabat ni Aling Rocio. Siyempre sinabi niyo iyan dito sa sala. 2 linggo na ang nakakaraan. Naghahanap lang kami ng mga option para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko? Ulit ko. Ang ibenta ang bahay ko ay para sa ikabubuti ko? Ang pumasok sa isang bahay ampunan at makakuha ng mga tira-tira ay para sa ikabubuti ko? Ang bahay na iyan ay nagkakahalaga ng 3 milyon, sigaw ni Bernadette. Hindi ka namin iiwan ng walang anuman. Tumango ako. Iiwan mo ako ng 800,000 tulad ng nakasaad sa sulat mo. Ang nakita ko kung saan kinalkula mo kung magkano ang matitira sa iyo matapos ibenta ang bahay ko. Natahimik siya. Anong sulat? Ang bahagi ko mula sa sarili kong bahay? Nakikinig ka ba sa sarili mo? Sumabat si Mang Sebastian. Tingnan mo, Ginang Ligaya, alam kong galit ka, pero maaari nating ayusin ito ng walang abogado, ng walang drama bilang mga sibilisadong tao. Hindi ko na gustong ayusin ng anuman. Huwag kang matigas ang ulo, sigaw niya. Kung umabot ito sa korte, lahat kayo ay matatalo. Hindi ako, mayroon ako ng lahat ng ebidensya, mga mensahe, dokumento, mga saksi. Tiningnan ko sila isa-isa, at mayroon pa akong iba, isang bagay na natuklasan ko ngayong linggo. Namutla si Danilo. Nanay, hindi. Ang anak mo, sabi ko na nakatingin kay Mang Sebastian, ay tumatanggap ng illegal na pera, mga deposito mula sa isang ghost company, tax fraud. Kung malalaman ng BIR, makukulong siya. Ang katahimikan ay ganap. Kasinungalingan iyan, sabi ni Bernadette, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Hindi kasinungalingan. Nasa akin ang mga bank statement. May accountant na sumuri nito at kung umabot ito sa korte, lalabas ang impormasyong iyan. Bumagsak si Danilo sa sofa. Nanay, hindi ko alam. Isang kaibigan ang nag-alok sa akin ng trabahong iyon. Pumirma lang ako ng mga invoice. Hindi ko alam na illegal iyon. Pero pumirma ka at tinanggap mo ang pera at ginastos mo. Malamig ang aking boses. Sa mga hotel, sa mga mamahaling restaurant, sa mga damit para sa asawa mo, habang sinasabi mo sa akin na wala kang pambayad sa ilaw. Tama na, sigaw ni Bernadette. Tama na ang pagpapanggap na biktima. Ikaw ang sumisira sa pamilyang ito. Hindi ako ang sumira ng anuman. Kayo ang gumawa niyan. Label sa bawat label, kahihiyan sa bawat kahihiyan. Mga label lang iyon, hindi naman ganoon kalaki. Hindi lang iyon mga label. Sigaw ko sa unang pagkakataon at umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong bahay. Iyon ay isang mensahe na hindi na ako mahalaga, na sa sarili kong bahay ay estranghero ako, na lahat ng itinayo ko, lahat ng pinagtrabahuan ko, lahat ng isinakripisyo ko ay walang silbi. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Mayroon kayong hanggang Martes para umalis sa bahay ko, sabi ko ng matatag na boses. Kung hindi nyo gagawin iyon, darating ang pulis at ang sheriff at sapilitan kayong papalalabasin kasama ang lahat ng gamit nyo sa kalye para makita ng mga kapitbahay. Nanay, pakiusap. Lumuhod si Danilo sa harap ko, umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Ako ang anak mo, ang nag-iisang anak mo. May nasira sa aking dibdib sa nakita ko, ngunit hindi ako umatras. Tiyak dahil anak kita, Danilo, dahil mahal kita. Kailangan kong gawin ito. Yumuko ako para maging kasing taas niya. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagliligtas sa iyo mula sa iyong mga sakit, sa iyong mga utang, sa iyong mga pagkakamali. At ang tanging nagawa ko ay paniwalaan ka na palaging mayroong isang taong magliligtas sa iyong mga kalat. Hindi totoo. Oo, at alam mo yan. Pinunasan ko ang isang luha niya. 32 taong gulang ka na, hindi ka nagtatrabaho, nakatira ka ng libre, hindi nagtatrabaho ang asawa mo, at nagpaplano kayong ibenta ang bahay ko para patuloy na mabuhay ng walang responsibilidad. Anong klaseng buhay iyan? Ang pwedeng magkaroon kami. Ang pinayagan ko kayong magkaroon, pero tapos na. Tumayo ako. Panahon na para lumaki ka, anak, at kung nangangahulugan iyon ng pagkawala mo, tinatanggap ko. Ikaw ay isang halimaw, sigaw ni Bernadette. Hindi, ako ay isang ina na hindi napapayag na gamitin. Sumulong si Mang Sebastian. Hindi ito matatapos ng ganito. Kukuha kami ng abogado. Lalabanan namin. Sige,
Sagot ko. Naghihintay ang abogado ko sa inyo. Pero babala ko, bawat araw na gugugulin nyo rito pagkatapos ng Martes, idedemanda ko kayo para sa danyos. 2,000 sa isang araw, plus ang 620,000 sa utang, plus ang 150,000 sa moral damages. Magbilang kayo. Wala kang puso, bulong ni Aling Rocio. Nagkaroon ako, pero pinira-piraso nyo iyon. Ngayon mayroon lang akong dignidad at iyon ay hindi nyo na makukuha sa akin. Tumalikod ako at umakyat sa hagdan. Sa likod ko ay narinig ko ang mga iyak, sigaw at mura. Isinara ko ang pinto ng kwarto ko, umupo sa kama at ang mga luhang pinigilan ko ay sa wakas ay umagos. Hindi sa kalungkutan, kundi sa kalayaan, dahil sa wakas ay malaya ako. Ngunit ang nangyari noong Lunes ng gabi ay magpapabago sa lahat at magpapatingin sa aking anak ng may ibang mga mata. Ang Lunes ay ang pinakamahabang araw sa buhay ko. Maaga akong umalis sa ospital, 12 oras na shift, kailangan kong lumayo, kailangan ko ng hangin. Napansin ng mga kasama ko na may mali. Dinala ako ni Patricia sa cafeteria sa panahon ng break. Espe, mukha kang patay. Ano ang nangyari? Ginawa ko ang sinabi mo, idinemanda ko sila, pinalayas ko sila sa bahay ko. Niyakap niya ako. Tama ang ginawa mo. Kung gayon, bakit ako nakakaramdam ng ganito? Dahil anak mo siya at kahit na nasaktan ka niya, anak mo pa rin siya. Pinisil niya ang aking mga kamay. Pero tandaan mo, minsan ang pagpapalaya sa isang tao ang tanging paraan para matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Umuwi ako ng 8:00 ng gabi. Wala ang kotse ni Danilo. Binuksan ko ang pinto na bumubulusok ang puso. Tahimik ang bahay, pero may kakaiba. Pumasok ako sa sala, mga kahon sa lahat ng dako, nakatuping damit, mga bagay na binalutan ng dyaryo, nag-iimpake sila. Umakyat ako sa hagdan. Bukas ang pinto ng kwarto ni Danilo. Nandoon si Bernadette na naglalagay ng damit sa isang maleta. Nakita niya ako at huminto. Masaya ka? Sabi niya ng tuyong boses. Aalis na kami. Iyan ang gusto mo. Gusto ko lang ng respeto. Hindi naman masyadong malaki ang hiling. Respeto? Bumunghalit siya ng mapait na tawa. Alam mo, tama ka. Aalis na kami. At alam mo kung ano pa? Ihihiwalay ko ang anak mo sa'yo. Si Danilo ay may sariling desisyon. Huwag kang masyadong sigurado, sabi niya na ipinag-krus ang kanyang mga braso. Dahil ako, pinahahalagahan ko siya. Naniniwala ako sa kanya. Hindi tulad mo na ang tanging ginagawa ay ipaalam sa kanya ang lahat ng ginawa mo para sa kanya na para bang ito ay isang walang hanggang utang. Tumama sa akin ang kanyang mga salita. Hindi ko kailanman pinaramdam sa kanya na, "Siyempre, bawat beses na nagsasalita ka, ako ang nagtrabaho, ako ang nagbayad, ako ang nagsakripisyo." Alam mo ba kung ano ang ginagawa niyan sa isang tao? Pinaparamdam sa kanya na hindi siya kailanman magiging sapat, na hindi niya kailanman kayang bayaran ang ginawa mo. Natahimik ako. Kaya siya umiinom, kaya hindi siya makahanap ng trabaho dahil sobrang takot siyang biguin ang dakilang Ligaya Ochoa, ang babaeng nag-iisa ang lahat na mas gusto niyang hindi na lang subukan. Hindi iyan totoo. Oo. At sa loob-loob mo alam mo iyan. Pero mas madaling sisihin ako, gawin akong kontrabida, samantalang ang totoo, ikaw ang nagpanatili sa kanya ng ganyan. Umaasa, walang silbi, dahil kung lumaki siya, hindi ka na niya kailangan. At ikaw, kailangan mo na kailangan ka. Pakiramdam ko ay gumagalaw ang sahig. Umalis ka sa bahay ko. Bulong ko ng may pagkasuklam. Lumabas siya ng kwarto na tinulak ako sa balikat habang dumadaan. Nanatili ako doon sa pasilyo, humihingal. Tama siya, kasalanan ko ang lahat ng ito. Bumaba ako na parang zombie. Pumasok ako sa kusina, umupo sa mesa at pagkatapos ay narinig ko ang pinto na bumubukas. Si Danilo iyon. Pumasok siya mag-isa nang walang Bernadette, namumula ang kanyang mga mata. "Nanay, kailangan kitang kausapin. Wala na akong..." "Pakiusap." Nagkanda-utal ang kanyang boses. "Makinig ka lang sa akin, 5 minuto." Tumango ako nang hindi siya tinitingnan. Umupo siya sa harap ko. "Tama ka sa lahat," sabi niya. "Sa lahat,
Ako ay walang silbi, walang utang na loob, isang walang kwentang anak, alam ko. Hindi ako sumagot. Iniwan ako ni Bernadette isang oras na ang nakakaraan. Sinabi niya sa akin na kung hindi ko ikukumbinsi ka na bawiin ang demanda, aalis siya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko iyon pwedeng hilingin sa iyo at umalis siya. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Dumating ang kanyang mga magulang para sa kanya. Sinabi niya sa akin na kapag daw ako lumaki na at naging tunay na lalaki, kausapin ko siya, pero habang nakatira ako sa nanay ko, ayaw daw niyang makarinig ng kahit ano mula sa akin. Naramdaman ko ang isang mapait na kasiyahan. Patawad, patuloy niya. Patawad sa pagiging mahina, sa pagiging duwag. Patawad sa pagsigaw sa iyo na hindi ko hiniling na ipanganak. Iyon ang pinakakakilakilabot na sinabi ko sa buhay ko. Nagsimulang umagos ang luha sa aking mga pisngi. Nanay, hiniling ko na ipanganak dahil ang magkaroon ka bilang nanay ay ang pinakamabuting nangyari sa akin. At ako ang sumira sa lahat. Danilo, huwag, hayaan mo akong tapusin. Huminga siya ng malalim. Ang perang iyon mula sa mga invoice, alam ko na mali yon, hindi sa simula, pero pagkatapos ay oo. At patuloy ko iyon ginawa dahil madali, dahil mabilis ang pera, at dahil gusto ni Bernadette ng mga bagay. At ako, gusto kong makita niya ako bilang isang matagumpay. Anak, ibabalik ko ang pera. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin ko iyon at aalis ako sa bahay mo. Hindi dahil pinipilit mo ako, kundi dahil iyon ang tama, dahil kailangan kong matuto na tumayo sa sarili kong mga paa. Tiningnan niya ako sa mata. Pero, papayagan mo ba akong manatili ng isang linggo? Isang linggo lang para maghanap ng trabaho, para maghanap ng kwarto, at pagkatapos ay aalis na ako. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi, na huli na, natapos na ang pinsala, ngunit anak ko siya at sa kabila ng lahat, anak ko pa rin siya. Isang linggo, sabi ko, pero sa ilalim ng aking mga patakaran, kahit ano paman, walang alak. Maghahanap ka ng trabaho araw-araw, babayaran mo ako ng kahit ano para sa kwarto, kahit 1,000 at magte-therapy ka. Therapy? Oo, dahil may tama si Bernadette sa isang bagay. Mayroon tayong dapat ayusin, ikaw at ako, at hindi natin kayang gawin iyon ng mag-isa. Natahimik siya sandali. Sige, gagawin ko iyan. At tungkol sa utang, kinuha ko ang aking cellphone, tinawagan si Attorney Maldonado. Attorney, ako po si Ligaya. Gusto ko pong i-freeze ang demanda para sa utang. Huwag niyo pong bawiin, i-pause niyo lang po para tingnan kung ano ang mangyayari. Sigurado ka ba? Oo, naiintindihan po. At ang pagpapaalis, tiningnan ko si Danilo. I-pause din ng isang linggo? Kung ano po ang inyong ipag-uutos, ibinaba ko. Tiningnan ako ni Danilo na puno ng luha ang mga mata. Salamat nanay. Ipakita mo sa akin. Tumango siya. Tumayo siya upang umalis, ngunit huminto sa pinto. Nanay, bakit? Bakit pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, patuloy mo pa rin akong binibigyan ng pagkakataon? Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam ako ng init sa dibdib. Dahil iyan ang ginagawa ng mga nanay, anak. Hindi dahil madali, hindi dahil patas, kundi dahil ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko, ngunit hindi rin nagpapahintulot na tapakan. At iyan ang pagkakaiba na kailangan mong matutunan. Nanatili siya doon sa frame ng pinto at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na nawala. Nakita ko ang batang kilala ko, ang batang yumayakap sa akin kapag natatakot, ang batang nangako na aalagaan ako kapag lumaki siya. Nandoon pa rin ang batang iyon, nakabaon sa ilalim ng mga patong ng mga pagkakamali at kasinungalingan, ngunit nandoon. At sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng pag-asa. Hindi na maaayos ang lahat ng magdamag, ngunit marahil hindi pa nawawala ang lahat. Ang sumunod na 3 araw ay kakaiba. Tinupad ni Danilo ang kanyang pangako. Maaga siyang gumising, nagprint ng mga resume, lumabas para maghanap ng trabaho. Tinitingnan ko siya mula sa malayo at dahan-dahan, napakabagal, nagsimula kaming mag-usap. Hindi tungkol sa mga label, hindi tungkol kay Bernadette, hindi tungkol sa nakaraan.
Nag-uusap lang kami tulad ng hindi namin nagawa sa loob ng maraming taon. Dumating ang Huwebes na may magandang balita. Nanay, nakakuha ako ng trabaho sa isang hardware store. Hindi malaki, pero simula iyan. Naramdaman ko ang pagmamalaki, tunay na pagmamalaki. Ang galing, anak. Nang gabing iyon, nagluto kami ng magkasama. Ako ang gumawa ng kanin. Inihanda niya ang manok tulad ng ginagawa niya noong teenager pa siya at tinutulungan ako sa kusina. At habang kumakain kami, may sinabi siya sa akin na nakabasag sa aking puso. Nanay, nakahanap ako ng kwarto sa ermita. Maliit, pero sapat sa sweldo ko. Kailan ka lilipat? Sa Lunes. Ibig sabihin, kung gusto mo akong umalis. Tiningnan ko siya. Gusto mo bang umalis? Sa tingin ko, oo. Sa tingin ko kailangan ko dahil kung mananatili ako, babalik ako sa dati. Kailangan kong matutong mamuhay mag-isa, magbayad ng sarili kong mga gamit, maging responsable. Tumango ako kahit na may nasisira sa loob ko. Sige, pwede akong bumisita sa iyo tuwing Linggo, palagi. Bahay mo pa rin ito? Pero ngayon, sa ibang kondisyon, ngumiti siya. Isang malungkot na ngiti, ngunit totoo. Salamat, nanay. At sa sandaling iyon, alam kong tama ang ginawa ko na ang pagpapalaya sa kanya ay ang tanging paraan para matuto siyang lumipad. Ngunit ang nangyari noong Linggo, isang araw bago siya umalis, ay ang tunay na pagtatapos na pareho naming kailangan. Linggo ng umaga, maliwanag ang sikat ng araw. Maaga gumising si Danilo. Narinig ko siya sa kusina na naghahanda ng kape. Bumaba ako. Nandoon siya, nakatingin sa bintana. Magandang umaga, sabi ko. Lumingon siya. May hawak siyang isang sobre. Magandang umaga, nanay. Kailangan kong ibigay ito sa iyo. Iniabot niya sa akin ang sobre. Binuksan ko yon. Sa loob ay may pera. Mga 100 at 200 na pera. Mabilis akong nagbilang. 3,000. Ano ito? Ito ang utang ko sa iyo ngayong Linggo. 1,000 para sa renta at 2,000 bilang paunang bayad sa aking utang. Danilo, hindi mo naman kailangan? Oo, matatag ang kanyang boses. May utang ako sa iyo na 620,000, hindi ba? May interes. Babayaran ko yon. Hindi ko alam kung gaano katagal. Baka, pero gagawin ko yon. Naramdaman ko ang buhol sa aking lalamunan. Anak, at gusto ko ring ibigay sa iyo ito. Kumuha siya ng nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang plano ng pagbabayad. Ginawa ko iyan kasama ang isang accountant na nakilala ko. Maaari kitang bayaran ng 3,000 bawat buwan. Sa loob ng 18 taon, mababayaran ko na ang lahat. 18 taon? Tiningnan ko ang papel. Nandoon ang lahat ng kalkulasyon, petsa sa bawat petsa, bayad sa bawat bayad. Danilo, 32 taong gulang ka na. Sa loob ng 18 taon, magiging 50 ka na. Alam ko, pero responsibilidad ko iyan at tutuparin ko. Huminto siya. Dahil ganyan mo ako tinuruan na ang mga utang ay binabayaran, na ang mga pangako ay tinutupad. At ako, sinira ko ang maraming pangako, nanay, pero hindi ko sisirain ito. Umagos ang luha sa aking mga pisngi. Niyakap ko siya at niyakap niya ako pabalik tulad nung bata pa siya. Tulad nung natatakot siya, tulad nung kailangan niya ako. Ngayon lang ay iba na. Ngayon hindi na niya ako kailangan para iligtas siya. Niyakap niya ako dahil mahal niya ako at iyon ay nagbago ng lahat. Nang hapong iyon, tinulungan ko siyang mag-impake ng kanyang huling gamit. Habang nagtutupi kami ng damit, sinabi niya sa akin, "Alam mo ba, sumulat sa akin si Bernadette kahapon?" Tumingala ako. Ano ang gusto niya? Tinanong niya kung binawi mo na ang demanda. Sinabi ko sa kanya na hindi, na tama ka, na naging tanga ako. Ngumiti siya ng mapait. Sinabi niya sa akin na ako ay isang talunan, na hindi ako kailanman magtatagumpay at na sana ay mabulok ako sa bahay ng nanay ko ng habang buhay. Patawad, anak. Huwag kang malungkot. Tumingin siya sa akin dahil may tama siya sa isang bagay. Ako ay isang talunan, pero ayaw ko nang maging ganoon. At kung para hindi na maging talunan, kailangan kong mawala siya. Kung gayon, ganoon ang mangyayari. Umupo ako sa kama. Miss mo siya minsan? Pero mas higit pa sa kanya,
Namimiss ko kung sino ako sa aking paniniwala noong kasama ko siya. Isinara niya ang maleta. Akala ko importante ako, matagumpay, pero kasinungalingan yon. Puro pera na hindi akin, bahay na hindi akin, buhay na hindi akin, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa tingin mo? Alam kong oo, dahil ang tatay mo ay nagkamali rin. Marami, ngunit palagi siyang bumabangon, palagi siyang sumusubok, at iyan ang ginagawa mo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Pwede ba akong magkumpisal ng isang bagay? Oo naman. Sa loob ng maraming taon, kinasusuklaman kita. Hindi sa lahat ng oras, pero minsan oo, dahil palagi kang perpekto. Ang perpektong nurse, ang perpektong ina, ang taong ginagawa ang lahat ng tama. At ako, hindi ko kailanman nakayanan ng iyong antas. Palagi akong ang anak na nangangailangan ng tulong, ang anak na may sakit, ang anak na nagkakahalaga ng pera, anak. At nang makilala ko si Bernadette, pinaparamdam niya sa akin na sapat ako, na hindi ko kailangang maging perpekto, na maaari lang akong maging ako. Huminga siya ng malalim, pero ang totoo, hindi niya ako mahal. Minahal niya kung ano ang maibibigay ko, at nang hindi na ako makapagbigay pa, umalis siya. Hindi lahat ng babae ay ganyan. Alam ko dahil hindi ka ganoon. Maaari kang umalis, maaari mo akong pabayaan nang sinimulan ko ang lahat ng ito. Ngunit hindi mo ginawa. Binigyan mo ako ng huling pagkakataon at iyon nanay, walang ibang gagawa niyan. Niyakap niya ako muli at sa yakap na iyon ay nandoon ang lahat. Ang pagpapatawad, ang sakit, ang pagmamahal, ang pag-asa. 5:00 pa ng hapon, dumating ang truck ng lipat bahay. Well, hindi talaga truck. Lumabas si Aling Conchita mula sa bahay sa tabi. Aalis na ang bata, Ligaya? Oo, Aling Conchita, aalis na siya para manirahan ng mag-isa. Mabuti naman, panahon na. Ang isang lalaki ay dapat tumayo sa sarili niyang mga paa. Tiningnan niya si Danilo. Maging masipag ka, anak, at dalawin mo ang nanay mo ng madalas. Kailangan ka niya. Gagawin ko, Aling Conchita. Ipinapangako ko. Nang matapos kaming magkarga ng lahat, tumayo si Danilo sa harap ng bahay. Nakatingin dito na parabang nakita niya ito sa unang pagkakataon o sa huli. Dito ako lumaki, sabi niya ng mahinang boses. Dito ako nagsimulang maglakad. Dito ako nagkaroon ng bangungot at pinapakalma mo ako. Dito ako nag-almusal bago pumasok sa eskwela araw-araw sa loob ng 20 taon. Lumingon siya sa akin. Ang bahay na ito ang aking kasaysayan at mamimiss ko iyan. Palaging nandito iyan at ako rin. Alam ko, pero hindi na ito magiging pareho at okay lang iyon dahil iyan ang kailangan ko. Sumakay siya sa van. Kita-kita tayo sa linggo. Oo, kakain tayo ng magkasama. Dito kita hihintayin. Ihahanda ko ang paborito mong pagkain. Mole. Kung ano ang gusto mo. Ngumiti siya. Isinara niya ang pinto ng van at umalis. Nanatili ako doon sa bangketa, pinapanood siyang papalayo at nang lumiko ang van sa kanto at nawala, may isang bagay sa loob ko ang bumitaw. Umiyak ako, ngunit hindi sa kalungkutan, kundi sa kaluwagan, dahil sa wakas ay pinakawalan ko ang aking anak. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil ang pagmamahal sa kanya ay nangangahulugang pagpapahintulot sa kanyang lumaki, kahit na masakit, kahit na iwan niya akong mag-isa. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakaupo ako sa aking sala. Tahimik ang aking bahay, ngunit hindi na ito isang mabigat na katahimikan, ito ay isang tahimik na katahimikan. Bumababa si Danilo tuwing linggo. Tulad ng ipinangako, minsan nagdadala ng pagkain, minsan nagluluto kami ng magkasama. Kinukwento niya sa akin ang kanyang trabaho, ang kanyang mga kasamahan, kung paano siya nag-iipon. Nabayaran na niya ako ng 20 tawanan sa kanyang utang sa maliit ngunit tuloy-tuloy na bayad. Noong nakaraang linggo, may sinabi siya sa akin na bumalot sa aking puso. Nanay, may nakilala akong isang tao, Laura ang pangalan niya, nagtatrabaho sa panaderya sa kanto ng kwarto ko. Mabuting tao siya, hindi tulad ng... Bueno, alam mo na. At ano ang ginagawa ni Laura? Nagtatrabaho, nag-aaral sa gabi, administrasyon. Gusto niyang magtayo ng sarili niyang negosyo balang araw. Ngumiti siya.
Gusto ko na may sarili siyang pangarap na hindi niya ako kailangan para ayusin ang buhay niya. Gusto kong makilala siya. Dadalhin ko siya sa lalong madaling panahon, pero dahan-dahan. Ngayon, dahan-dahan ako sa lahat ng bagay at iyan ang nagbigay sa akin ng mas maraming kagalakan kaysa sa anupamang bagay. Sinubukan ni Bernadette na bumalik 3 buwan na ang nakakaraan. Dumating siya sa pinto na umiiyak, sinasabi na nagkamali siya, na mahal niya si Danilo, na patawarin siya. Ngunit may sinabi si Danilo sa kanya na hindi ko kailanman makakalimutan. Wala akong dapat ipatawad sa iyo. May itinuro ka sa akin na mahalaga. Itinuro mo sa akin na ang pagmamahal ay hindi mga label sa isang ref. Hindi ito ang manatili sa isang tao dahil komportable. Ito ay ang pagpili araw-araw na nandoon ka. At ikaw, hindi mo ako pinili. Pinili mo ang bahay ko, ang pera ko, ang aking kaginhawaan. At nang nawala iyon, umalis ka rin. Kaya salamat. Pero hindi. Umalis siya na umiiyak at bumalik si Danilo sa bahay. Niyakap niya ako. Salamat sa hindi mo pagpapahintulot na mahulog ako sa parehong sitwasyon. Wala akong ginawa. Ginawa mo yan mag-isa. Hindi ko ginawa dahil tinuruan mo ako ng may mga palo, sa mga demanda, sa sakit, pero tinuruan mo ako. Ngayon ay linggo. Naghanda ako ng mole, ang paborito ni Danilo. Inimbitahan ko rin si Patricia at ang kapatid kong si Luz Viminda na dumating mula sa Baguio. Dumating si Danilo kasama si Laura, isang magandang dalaga na may mainit na mga mata at mahiyain na ngiti. Nanay, siya si Laura. Maligayang pagdating po, Ginang. Marami pong ikinuwento si Danilo tungkol sa inyo. Sana magagandang bagay lang, sabi niya nang may katapatan. Ikinuwento niya sa akin kung paano ninyo siya iniligtas. Hindi lang noong bata pa siya, kundi pati ngayon. Hindi ko siya iniligtas niya ang kanyang sarili. Tiningnan ako ni Danilo. Hindi, nanay, iniligtas mo ako sa pagpapahintulot na bumagsak ako. Iyon ang suntok na kailangan ko para magising. Kumain kami ng magkasama, nagtawanan, nag-usap at sa mesa na yon, napapaligiran ng aking anak na sa wakas ay natagpuan ang kanyang landas. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Kapayapaan, hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil sa wakas ay tama ang ginawa ko. Minahal ko ang aking anak ng sapat para hindi na siya iligtas pa. At sa gawaing iyon ng matigas na pagmamahal, ng pagmamahal na masakit ngunit nagpapagaling, iniligtas ko siya ng totoo. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat, umupo ako sa aking sala. Tiningnan ko ang paligid, wala nang dilaw na label, wala nang tensyon, wala nang galit, isang bahay na lang, na ang bahay ko, ang bahay na binili ko sa aking pagsisikap, ang bahay na ipinagtanggol ko sa aking dignidad. At napagtanto ko ang isang bagay, ang tunay na kayamanan ay hindi nasa kung ano ang taglay mo. Nasa kung ano ang hindi mo pinapayagan na kunin sa iyo. Ang iyong dignidad, ang iyong respeto, ang iyong pagpapahalaga sa sarili, walang sino man ang makakakuha niyan sa iyo maliban kung ikaw ang pumayag. At ako, hindi ko na iyon papayagan kailanman. Kung ang kwentong ito ay tumagos sa iyong puso, mag-iwan ng komento na nagsasabi kung saan mo kami pinapanood. I-like kung naniniwala ka na may mga pagkakataon na ang pagmamahal ay ang pagpapalaya at mag-subscribe upang patuloy na makarinig ng mga tunay na kwento ng mga babae na hindi sumuko sa kawalang katarungan.